Panginoon po naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw ang Panginoon na siyang nag-uutos mula po sa banal na kasulatan na alalahanin namin, ipagdiwang namin, at ibukod namin ang araw ng Sabat, ang kapahingahan sa inyong presensya, na kung saan sa pamamagitan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus, 2,000 taon na ang nakalilipas, ito ay inilipat ninyo ng araw ng linggo na tinatawag na araw ng Panginoon. Kaya Panginoon, nagagalak kami sapagkat idinako mo kami sa lugar panambahang ito upang kayo ay aming sambahin, upang kayo ay aming pasalamatan at tanggapin ang mga pagpapala na inyong inihanda sa inyong iglesyang ito na nagtitipon ngayon, lalong-lalo na ang inyong salita na siyang nagbibigay ng malinaw na pagpapahayag ng inyong kalooban na dapat naming ilakaran sa aming pang-araw-araw na buhay. Na kapag lumakad kami sa inyong mga salita, ang sabi niyo, Lord, ang pagtatagumpay ay tiyak at nasa sa amin, sapagkat dalisay at ganap ang inyong salita na siyang nahayag na kalooban ninyo sa aming mga buhay. Panginoon, narito kami, nagpapakumbaba, sapagkat wala pong maitatago sa inyong harapan. Lahat kami ay lantad at hayag, at alam namin na dapat naming ipagsulit ngayon pa lamang ang mga bagay na aming naisip, nasabi at ginawa na hindi ayon sa inyong kalooban. Ama, humihingi kami ng tawad sa inyo, alang-alang po kay Kristo na aming katwiran sa inyong harapan. Salamat sa pagpapatawad. Ngayon, idinadalangin ko po ang lahat ng naririto at ang lahat ng makikinig na ang salita niyo po na kanilang tatanggapin na ipapaliwanag ng inyong abang lingkod. Ang aking dalangin, ang banal mo pong Espiritu ang magbigay sa kanila ng kakayanang pang-unawa upang ang mga salita niyong maririnig nila ay hindi lang basta mapapakinggan, kundi maitatanim sa kanilang isip at maiukit sa kanilang mga puso, at sa pamamagitan ng kapangyarihan mo ay magbubunga ito ng pagmamahal, Panginoon, na bunga ng banal na Espiritu. Kaya Lord, ang prayer ko, kasangkapanin niyo po ako bilang tagapangaral at ministro ng inyong salita, na maipahayag ng tama ang mga aral at salita ninyo sa Biblia. Sapagkat naniniwala ako na tanging ang kapangyarihan ng inyong salita ang mayroong karapatan na magbago at maghatid ng isang banal na pamumuhay sa kapulungan ng inyong mga binanal na narito ngayon. Ang kalwalhatian at parangal ay sa inyo lamang, Panginoong Diyos. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen. Sabi ng ating kapanahunan, ang araw daw ng February ay araw ng mga puso, na simbolo yung puso ng pagmamahal. Bagamat hindi tayo naniniwala na ang araw ng Valentine's Day ay inuutos ng Biblia. Hindi tayo naniniwala na nag-uutos ang Biblia patungkol sa Valentine's, sapagkat ito ay galing sa paganong gawi ng mga nakaraang siglo na may kinalalaman sa paganong paniniwala. Pero tayo ay naniniwala na mayroong dalisay at tunay na pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang pagmamahal na ito ay pinahayag ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, di ba, sabi niya sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus,
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon ang tanong natin, ano ba yung layunin ng pagmamahal ng Diyos? Ano ba ang dahilan bakit ang pagmamahal ng Diyos ay Kanyang ibinigay sa sanlibutan? Bakit kailangan na ang pagmamahal ng Diyos ay masangkapan ng pagkatao ni Hesukristo mula sa Kanyang pagiging Diyos? Dahil may epekto ito ng pagmamahal na ito sa destinasyon ng buhay ninyo. Ang sabi ron, kapag hindi natin naranasan ang pagmamahal ng Diyos Ama sa pamamagitan ng pagmamahal ni Kristo, which is ang Kanyang kamatayan sa cross, ang Kanyang pagkabuhay, mararanasan natin kapahamakan. Kaya ang sabi ron, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kay Kristo, ay hindi mapahamak. Ano yung pahamak na yon? Yon ay walang iba. Maaring hindi ngayon madadanasan ang kapahamakan ng iyong kaluluwa, pero pag namatay ka o namatay ang tao, ang kapahamakan ng kaluluwang ito ay maghihirap sa apoy ng impyerno. Ngunit, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, buhay ka na, pero mamamatay ka, pero may katiyakan ka ng eternal life o buhay na walang hanggan. Kapatid, ito yung totoong pagmamahal na tinuturo ng banal na kasulatan. Pagmamahal na hindi lang pansamantala na makukuha sa isang tao o pagmamahal sa pag-ibig pansamantala na inaalok ng mundong ito. Kundi ang pagmamahal na ito ay pagmamahal ng walang kondisyon na ibinigay ng Diyos sa atin upang ang lahat ng pinili at hinirang ng Ama ay tubusin ng ating Panginoong Hesukristo. And we are grateful. Tayo ho ay nagpapasalamat sapagkat sa sobrang dami ng tao ngayon ay tayo ay nakatanggap at nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lang basta pansamantalang pagmamahal, kundi pagmamahal ng walang hanggan. Pagmamahal na binigyan niya ng pangako na anumang oras tayong kuhanin niya, ay higit nating mararanasan ang kaganapan ng kanyang pagmamahal. At yon ay buhay na walang hanggan. Ngayon, kung hindi pa natin nararanasan ang pag-ibig na ito o pagmamahal na ito, isang bagay ang gustong ipakita ng Diyos sa atin. We need to grab, o kailangan nating sunggaban, kailangan nating agad-agad na kuhanin ang pagmamahal ng Diyos na ito sa atin. Kung paano hindi mo alam ang mangyayari sa iyo sa araw ng bukas, kung paano hindi mo alam kung kailan ka kukuhanin ng Diyos, hanggat naririnig natin ngayon ang panawagan ng Diyos ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, ay dapat nating yakapin at agawin at kuhanin ang pagmamahal na ito. Sa nakaraang pagtuturo ng ating kapatid na Sister Leonie, ay tinalakay niya ang tungkol sa pagmamahal. Noong last Sunday, sa mga nandito, pinagpatuloy ni Sister Leonie ang pagmamahal na dapat makita sa buhay ng isang Kristiyano. Kung mahal natin ang Panginoon, dapat daw ay nananatili tayo sa Kanya. Ngayong hapon, ay nais tayong turuan na salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo kung ano ba ang tunay na pagmamahal. Kapatid, gusto ko ipaunawa bago ko ito basahin. Walang ibang bunga ang banal na Espiritu sa buhay ng isang taong na born again. Binasa natin yan John 3:16. Pero bago tayo pumunta sa John 3:16, na sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron munang nauna sa verse 16. At yun ay walang iba, kundi ang verses 1 hanggang verse 15. Ano ba yung tinalakay ni Jesus Christ doon? Well, tinalakay ni Jesus Christ doon na pumunta sa kanya si Nicodemo, isang dalubhasa sa kautusan. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. Kinilala ni Nicodemo na itong si Jesus ay nagmula sa Diyos. Sabi niya, alam kong kayo'y mula sa Diyos.
Ang ibig sabihin po ng salitang nagmula sa Diyos, ibig sabihin, si Jesus ay begotten Son. Kapantay ng Ama na nagkatawang tao. Kaya, ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, ang sabi niya, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang Diyos. Sa ibang translation, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Tandaan ninyo, kailangang ipanganak ang tao. Kapatid, ang John 3:16 ay nagsasabing, Jesus is the demonstration of God's love. Si Jesus ang pagpapahayag at pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Pero hindi mo makikita yun eh. Kung hindi ka muna mabuborn again. Yung salitang ipanganak na muli. Kaya ang sabi, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang Diyos. Bakit po? Ang tao naging makasalanan dahil kay Adan. Lahat tayo ay tinawag na patay sa spiritual na aspeto. At kung patay tayo, wala tayong kakayanang makakita, makarinig, makaramdam, makaamoy, makalasa. Ang 5 senses o pakiramdam natin ay patay when it comes to spirituality. Kung kaya, kailangan muna nating maintindihan na ang banal na Espiritu ay ipanganak tayo sa spiritual na aspeto. At pinanganak tayo ng banal na Espiritu, doon natin nakita yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil tayo ay anak ng Diyos, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17, and even 1 Corinthians chapter 6, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo at ang Diyos ay nananahan sa inyo? So, in other words, lahat ng totoong anak ng Diyos ay may banal na Espiritu. Ngayon, ano ba yung bunga ng banal na Espiritu? Ano ang dapat makita sa buhay ninyong lahat na narito at sa buhay ko? Sabi ng Galatians chapter 5, verses 21 up sa ibang salita. Versikulo, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Dahil nasa atin si Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dapat may bunga sa buhay natin ang pagiging isang Kristiyano. Ano po yun? Pag-ibig. Sabihin niya po natin sa katabi natin, pag-ibig. Hindi pa sabihin niyo, pag-ibig. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. Di ba? Na siyang nagbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig. Ngayon, pupuntahan natin ang 1 Corinthians chapter 3. 30. Mula versikulo 1 hanggang versikulo 7. At ganito ang ating mababasa sa unang Korinto, kabanatang 13, mga talatang 1 hanggang 7. Pakinggan niyo po. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakapagpapalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamagay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o magpagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at magtitiyaga hanggang wakas. Ating pag-aaral ay may paksa na pag-ibig. Si Apostle Paul ang sumulat ng unang Korinto at ikalawang Korinto. Bakit niya po sinulatan?
Sa unang Korinto na ito, ay mababanaag natin sa ating pagbabasa, kung babasahin natin, na napakaraming problema na dinadaanan ng iglesia ng Korinto. Naririyan ang pagkabahabahagi. Sabi ng iba, ako ay kay Pablo, ako ay kay Apolos, ako ay kay Kristo. Andyan ang problema ng kasalanan. Kasalanan sa premarital and extramarital relationship. Ano ibig sabihin nito? Ito ang buod ng pangangalan niya. Nandito ang kasalanan ng marami pang ibang binanggit. Sa kabila ng lahat ng ito, pinaalala ng salita ng Panginoong Diyos na sila ay mga mananampalataya sa kabuuan ng iglesia, subalit mayroon sa loob ng church na maaaring nagpapahayag na totoong mananampalataya, subalit alam ng Diyos na sila ay hindi patunay na naliligtas. Pinaalala ngayon ni Apostol Paul sa Kabanatang 13 na kung ang isang tao ay meron man siya na ginagawa sa kanyang buhay espiritual na para bang pag tinignan mo ay mayroong anyo ng pagiging makadiyos. Hindi pa rin binibigyan ng katwiran ng salita ng Diyos na yon ay valid o katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang Kabanatang 13 ay nagsasabi ng negatibong tila makikita natin totoong pagmamahal pero hindi siya totoong pagmamahal na bunga ng banal na espiritu. Tingnan muna natin yon. Yung pangalawa, ano ang tunay na pag-ibig na bunga ng banal na espiritu? Pwedeng magmahal ng tao kahit walang banal na espiritu. Tama? Pwedeng magmahal ng tao kahit hindi ka born again. Pwedeng magmahal ng tao kahit hindi ka anak ng Diyos. Pwedeng magmahal ng tao kahit hindi siya totoong mananampalataya ni Kristo. Ibig sabihin, si Paul, alam niya na pwede itong gawin ng nasa loob ng simbahan. Na nandun siya pero hindi naman totoong ligtas. And this is the negative implication na gustong ipakita ni Apostle Paul. Ngayon, tingnan natin ang Kabanatang 13 na binasa natin. Sabi ni Pablo, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung titingnan natin, ang tinutukoy niya rito na pagsasalita ng mga wika ng tao at ng mga anghel, ito yung nagpapakita na parang sasabihin mo, ito yung nanggagaling sa angel na gustong ipasabi. Para bang yung sinabing, makapagsalita man ako sa wika ng mga tao at ng mga anghel, kung titingnan natin, meron siyang koneksyon sa spiritual na aspeto eh. Kasi pag pinag-usapan natin ang anghel, di ba? Eh, ang anghel na binabanggit niya rito ay hindi naman po fallen angel, kundi ito ay mga holy angel. Ano ibig sabihin dito? Parang konektado siya sa pagkakaroon ng isang makarelilyosong pananaw. Pero ano sabi niya? Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawaw o pompyang na maingay. So ano, nakita nyo? Pwede ka palang magmahal, katulad ng pagmamahal na pinapakita ng salita ng mga anghel o ng tao. Pwede mo sabihin sa isang tao na mahal kita. Pwede kang magsalita rito ngayon patungkol sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pero yon ay hindi naman totoong pag-ibig. Ang sabi ng Biblia, para ka lamang pompyang na umaalingaw-ngaw. Ano ibig sabihin nito? Wala sa ayos. Ngayon, tingnan niyo pa yung isang negative. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya. So pwede rin pala na parang lahat ng pananampalataya nasa iyo, parang umuunawa ka ng mga salita, parang meron ka salita ng Diyos. Pwedeng mangyari yun eh, na ngayon, punong-puno ka ng salita ng Diyos. Dahil nagbabasa ka, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nauunawaan mo para sa iyo yung salita ng Diyos.
Pero ang problema, kapag hindi mo daw ito ina-apply sa totoong pagmamahal ng tamang motibo, ani karugtong. Ang sabi niya ay ito. Pakinggan niyo po. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Nakita niyo? Pwedeng sabihin mo, born again ako. Pwedeng sabihin mo, aral ako sa Biblia. Pwedeng sabihin mo, nauunawaan ko ang salita ng Panginoong Diyos. Pero ang problema, kung wala ka namang pag-ibig, ano sabi? Walang kabuluhan. Yung salita ng Diyos na alam mo sa sarili mo lang. Walang kabuluhan yung iyong spirituality kung hindi mo ito inilalapat sa iyong pamumuhay. Sabi niya, ang malinaw ang sabi niya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ito pa yung pangatlo. Kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, bigay mo man ito sa sino man tao, ibigay mo man ito sa church ng Panginoon, ano pa, at ialay ang aking katawan upang sunugin, kahit ibigay mo pa ang iyong sarili para sa minamahal mo o para sa gawain ng Panginoong Diyos. Ngunit wala ka namang pag-ibig, wala ka rin mapapala o wala rin kabuluhan. Kung inyong mapapansin, 3 beses binanggit, walang kabuluhan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano mang pananampalataya na hindi nakikita sa buhay, ang bunga ng banal na espiritu ng pag-ibig, ito ay tinatawag na counterfeit faith lamang. Ano yung counterfeit? Ginayang pananampalataya lamang. Kaya ngayon, tanungin natin, mga kapatid, ang ating sarili. Yung bang pag-ibig mula sa banal na espiritu na ibinigay ng Diyos sa akin, katulad ng pag-ibig na naranasan ko kay Kristo, ay nakikita ko ba sa buhay ko? Kung ngayon Christian ka na, pero yung puso mo, puno-puno pa rin ang sama ng loob sa isang tao, merong problema po yun. Kung ngayon, Kristiyano ka na, sinasabi mo, pero hindi ka pa rin totoong nagmamahal sa ating Panginoong Diyos, may malaki ka pong problema. Pinapakita ngayon dito na ang pag-ibig ang tumatakip sa lahat ng kasalanan. Ngayon, this is a negative. Ngayon, ano ba yung positive? Ngayon, ito yung gustong ipakita sa atin ng totoong pag-ibig sa verse 4. Pakinggan niyo po hanggang verse 6. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Kung inyo makikita, ang pag-ibig daw ay matyaga at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Ang pag-ibig ay hindi mayabang. Ang pag-ibig na totoo ay hindi mapagmataas. Ang pag-ibig na totoo ay hindi magaspang ang pag-uugali. Ang pag-ibig na totoo ay hindi makasarili. Ang pag-ibig na totoo ay hindi magagalitin. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nagtatanim ng sala ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na totoo ay hindi natutuwa sa masama, kundi ang pag-ibig na totoo ay nagagalak sa katotohanan. Ngayon, kanino natin makikita ang pagmamahal na ito? Sa ating Panginoong Jesucristo. Na siya yung bagamat Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ano ginawa niya? Hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Namuhay ng isang alipin, oo, hanggang kamatayan sa cross. For almost 33 and a half years, kung inyong babasahin ang Ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan, ano ang makikita natin sa ating Panginoong Jesucristo? Pag tinignan natin, ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, malinaw na nakita natin na siya ay bugtong na anak ng Diyos, anak ng tao, pero makikita natin yung lahat ng karakter na binanggit dito na pagsasalarawan o adjectives ay nakita sa Kanya. Malinaw po na
Meron siyang pagiging matyaga. Malinaw kay Jesus Christ na napakaganda ng kanyang kalooban. Malinaw kay Jesus Christ na hindi siya naging mainggitin. Nakita kay Jesus Christ na hindi siya naging mayabang. Nakita kay Jesus Christ na hindi siya naging mapagmataas. Nakita kay Jesus Christ hindi magaspang ang kanyang pag-uugali. Nakita kay Jesus Christ na hindi siya makasarili. Nakita kay Jesus Christ na hindi siya naging magagalitin. Nakita kay Jesus Christ na hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa kapwa-tao niya nung nandito siya. Nakita natin kay Jesus Christ na hindi siya natuwa saan? Sa masama. Kundi ang ating Panginoong Jesucristo ay laging nagagalak sa katotohanan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? Ang gustong ipakita ngayon ni Pablo rito na pag-ibig na dapat makita sa atin ay yung tinatawag na agape love. Ano ba yung agape love? Ito ay salitang Grego na ang kahulugan ay unconditional love. When God saved us, He loved us unconditionally. Nang niligtas tayo ni Kristo, niligtas niya tayo ng walang kondisyon. Hindi siya nagbigay ng kondisyon sa atin, kundi as in namatay siya sa cross sapagkat kabilang ka sa pinili ng Ama. Kung kaya yung banal na Espiritu na nag-born again sa'yo, tinuro ka niya kay Kristo Jesus na dapat mo siya panampalatayanan. Na ano ba ang ibig sabihin ng agape love? O pag-ibig na walang kondisyon. Agape love is associated with the nature and attribute of God. Sa Tagalog ito, ang salitang pag-ibig na agape na walang kondisyon ay ito ay ibinibilang sa katangian ng ating Panginoong Diyos at sa Kanyang mga ginagawa. Ano ang Panginoong Diyos? Tingnan niyo po. Kung ang Diyos ay hindi mapagmahal sa atin bilang anak niya, sa tingin niyo, may papasa kaya sa atin sa panuntunan ng Diyos? Wala kang papasa. Bakit po? Lahat tayo matigas ang ulo natin. Tama po ba? Yung salita ng Diyos, araw-araw, hindi natin sinusunod. Sinusunod niyo ba yung salita ng Diyos? Marami tayong sinusuway sa salita ng Panginoong Diyos. Tama po ba? Pero ang Panginoong Diyos natin, pinapakita niya sa atin na yung basis ng kanyang pagmamahal sa atin ay lagi niya tinitingnan kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ang lagi niya tinitingnan sa atin, nasa atin ba ang katwiran ni Jesus na ating pinapanampalatayanan. Kaya kahit na tayo ay matigas ang ulo, madalas sinusuway natin ang Diyos sa kanyang mga salita, madalas nauhulog tayo sa pagkakamali at kasalanan, ang Panginoong Diyos, ang ginagawa pa rin niya sa atin ay nagpapatuloy ang kanyang pagmamahal. At ang pagmamahal ng Panginoong Diyos na ito ay may kasamang pagdidisiplina at pagtutuwid sa mga liko nating ginagawa. Sapagkat ang Panginoon natin ay hindi po siya masasabing nagtotolerate o nangungusinti ng anumang kasalanan. Our God is not tolerating God para konsintihin niya tayo sa mali nating ginagawa. Halimbawa, sinabi ng Biblia sa Hebrew chapter 12, sabi ron sa verse 5, malinaw, sapagkat itinutuwid ng Diyos ang tinuturing niyang mga anak. Ano sabi ron? Pinarurusahan niya at dinidisiplina niya ang mga inaari niyang anak. Sabi niya, kung hindi kayo dinidisiplina ng inyong ama, sa inyong mga pagkakamali, hindi kayo totoong anak. Gayon din naman. Dinidisiplina tayo ng Diyos kasi mahal niya tayo, anak niya tayo. Nakuha niyo po ito? The love of God, ang pag-ibig ng Diyos, ay hindi pag-ibig na nagkukonsinti sa mali. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, yung totoong pag-ibig, ikinatutuwa niya ang katotohanan. Amen? Yan ang totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig ay ikinagagalak niya o ikinatutuwa niya ang katotohanan. Tayo minsan, alam na nating mali, ano yung ginagawa natin? Nagagalak pa tayo na gumawa ng mali. Tama po ba? Ang Panginoong Hesukristo, sinasabi niya, yung mga mali
dapat, kung gusto mong ipadama ang pagmamahal mo sa anak mo, dapat kasama doon ang pagtutuwid sa mga likong ginagawa. Amen po ba? Dapat kung mahal mo, ang asawa mo, kapag may mali, dapat itinutuwid mo siya ng katotohanan. Amen po ba? Paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong mahal sa buhay? Dapat may concern ka rin sa kanilang kaligtasan. Amen po ba? Wala hong puwang sa buhay ng Kristiyanong naligtas ang pagiging makasarili sa kaligtasan. Ang mga pananalitang pangkaraniwan na naririnig natin sa mga sabi Kristiyano sila, bahala sila sa buhay nila, basta ako ligtas. Hindi ho dapat ito maging lingwahe natin. Kung totoo na mahal mo ang asawa mo, kung totoo na mahal mo ang anak mo, kung totoo na mahal mo ang kapamilya mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ano ang dapat na marinig nila sa iyo? Ang pagmamahal ni Kristo. Hindi ho natin kayang i-express ang pagmamahal natin sa mga material na bagay. Amen? Dahil wala naman tayong ganong bagay. Hindi natin kayang i-express ang pagmamahal natin sa isang tao sa pagbibigay ng pera. Hindi natin kayang i-express ang ating pagmamahal sa isang tao sa mga tangible na nakikita sa mundo ito. Pero may mas mahalagang pag-ibig sila na dapat na marinig sa iyo. At yon ay walang iba, kundi si Kristo na buod ng pagmamahal ng Diyos na namatay sa cross para iligtas sila at akuin ang kanilang mga kasalanan upang hindi sila humantok sa paghihirap sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag sinabi mo ito sa kapatid mo, sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, yung totoong pagmamahal, ibinigay mo para sa kanila. Amen po ba? Kaya ang totoong pag-ibig ay pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Ito yung gustong ipakita ng Panginoon. Kaya tayo, ang iniisip natin madalas, saan ko ba matatagpuan ang pagmamahal ko? Di po ba? Hindi ko sinasabi as a man, as a woman, hindi natin kailangang mahalin tayo ng tao o mahalin tayo ng kanya-kanya nating asawa o mahalin tayo ng ating mga anak. We are belong sa pagmamahal na ng taong mga nakapaligid sa atin. But I tell you the truth, lahat ng ito ay pansamantala lamang. Amen po ba? Ang eternal na pagmamahal na kailanman ay hindi magbabago ay ang pagmamahal ng Diyos na binigay niya sa iyo noong pa kay Kristo. Noong niligtas ka niya. At nagpapatuloy ito hanggang sa huling hininga ng buhay mo. At ang kaganapan ng totoong pagmamahal ng Diyos sa iyo ay ipakikita niya kapag namatay ka doon sa kalangitan na inihanda ng Panginoong Diyos. Amen? Amen? And this love is different from another term of love. Kaya nga yung agape love, ito yung biblical na pagmamahal. Meron tinatawag na phileo love. Ano ba ito? Ito ay maaaring i-translate natin na friendly love, coming from Philadelphia, na ang kahulugan ay pag-ibig ng magkakaibigan. Ang pag-ibig ng magkakaibigan ay may kondisyon. Naku niya, sa totoo lang, kahit sabihin mong best friend mo ang isang tao, sa kasaysayan ng pag-aaral ng pagiging magkaibigan, maraming kulang na lang magpalit ng kutsara sa kainan, pero hindi rin ho nagpatuloy. Tama po ba? Malamang mayroon kayong naging best friend ninyo. Di po ba? Sa pagiging kaibigan ninyo. Pero nagbabago po ito. Pakitaan mo lang yun ng hindi maganda. Magkakaalaman na kayo ng ugali. Tama po ba? Pero pang isa, yung eros love o erotic love. May pagmamahal na nakabase lamang sa tinatawag na sexual pleasure. Dahil nagandahan ka, naseksihan ka, nagwapuhan ka, napugian ka, merong attraction sa iyo. Yung isang lalaki, merong attraction sa iyo. Yung isang babae, may sexual appeal sa iyo. Yung lalaki o babae ito. Ang tawag ho dyan ay pagmamahal na makalaman. Naku nyo? Paano kung minahal mo yung nililigawan mo? Pare, nanligaw halimbawa si Jason. Napakaganda naman kita.
Yun na gusto ni Jason, maganda lang. Hindi ni Jason tanggap yung ugali. Hindi tanggap ni Jason yung mga bagay na negative sa kanya. Yung mukha ho, nagbabago. Tama po ba? Yung katawan, nagbabago. Habang tumatanda, nagbabago po ang mukha ng tao. Ano? Nag-iiba pa yung ugali. Sa totoo lang, kapag teenager, maganda. Maganda, di po ba? Pagka po nag-asawa na, ano na yung nangyayari? Ano yung nangyayari sa katawan? O yan, merong mga ganun, di po ba? Bagamat wala ho akong inaano dito, ang punto ko lang ho dito, nagbabago po kasi ang katawan ng tao. Kaya kung ang pagmamahal natin ay nakabase lang sa appearance o sa katawan ng tao, hindi mo yun yung totoong pagmamahal. Tama po ba? Si Kristo, ang Diyos, kahit tumanda tayo, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Iwanan ka man ng kaibigan mo. Tama? Mamahalin ka pa rin ng Panginoong Diyos. Sapagkat ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan, di pababayaan man. Amen po ba? Walang makakaagaw sa inyo sa aking kamay at sa kamay ng aking Ama. So ano yung punto ngayon natin dito? Kanino mo dapat matagpuan ang tunay na pagmamahal? Kay Kristo, sa Panginoong Diyos. Amen? Kanino mo dapat ina-express ang malalim na pagmamahal mo? Sa Diyos. Tingnan nyo kung ang banal na Espiritu ay bunga niya ay pagmamahal, ano ang dapat daw maging bunga ng Espiritu sa atin? Sa Galatians chapter 5. Ito ang sabi niya. Sa Galatians chapter 5. Kaya ang sabi niya sa Galatians chapter 5, verse 22, ito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kung pag-ibig po ang bunga ng Espiritu, ito ang sabi naman ni Pablo sa unang Korinto, kabanatang 13, ang talata ay 7 ng ating passage. Sabi rito, ang pag-ibig ay matyaga, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtityaga hanggang wakas. So kung ang totoong banal na Espiritu, niligtas niya tayo nasa atin, ano daw ang bunga ng banal na Espiritu? Ano daw bunga ho ng banal na Espiritu? Pag-ibig. Sa tingin nyo, totoo ho ba na ang banal na Espiritu ay nasa inyo? Say amen. Amen. Kung nasa inyo ang banal na Espiritu, ano ang dapat na bunga ng Espiritu? Every day, every hour sa buhay ninyo. Ano ang bunga ng banal na Espiritu? Ngayon, ang tanong lang, kung ang pag-ibig ay namumunga sa atin, ano ang sabi ng verse 7 ng unang Korinto 13? Pakinggan nyo, ang pag-ibig ay matiisin. Sabi niya, may bunga ng pag-ibig. Ang banal na Espiritu sa inyo, meron ba kayong pagiging matiisin dahil sa katotohanan? Ano ibig sabihin ng matiisin? Ang salitang matiisin ay nagpapakita na handa kang magsakripisyo dahil sa totoong pagmamahal na meron ka. Halimbawa, dahil mahal mo ang Diyos. Tama po ba? Dahil mahal mo ang Diyos. Pumunta ka sa dakong ito. May pagtitiis eh. Tama po ba? Dahil mahal mo ang Diyos, gusto mong maging faithful sa Kanya, na ibigay sa Kanya ang hinihingi niyang ikapo o handog mo sa Kanya, hindi mo ginastos. May pagtitiis eh. Tama po ba? Kung totoo ang pag-ibig ng Diyos, bunga ng banal na Espiritu nasa inyo, may pagtitiis kayo. Tama po ba? Anong ibig sabihin dito? Dahil sa katotohanan, kaya mong magtiis. Dahil sa salvation na binigay ng Lord sa iyo, kaya mong magtiis. Ano ba po? Pakinggan nyo. Mapagtiwala. Dahil sabi nyo, may bunga ng banal na Espiritu sa inyo, mapagtiwala kayo. Ang tanong, nagtitiwala po ba kayo sa Diyos? Sa kanyang mga salita? O hindi? Pero minsan, hindi naman po talaga tayo nagtitiwala eh. Tama po ba? Sabi ng Diyos, unahin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Inuuna mo ba yung Diyos at ang kanyang kaharian? Pag sinabing unahin mo ang kanyang kaharian, asan ba ang kaharian ng Diyos dito sa lupa? Asan po? Nasa church.
araw ng linggo, ala tayo sa church. Pero sinasabi mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Aba, bakit kailangan ko pumunta sa gawain na yan? Meron ng trabaho ngayon. Ang kikitain ko, 700. Pag pumunta ako sa church na yan, wala namang maibibigay sa akin na pera. Mali po yun. Ang totoo, dapat nagtitiwala ka sa salita ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Yung mga sinasabi sa atin ng tao, hindi natin alam kung talagang totoo yun. Pero ang salita ng Diyos kailanman ay walang dungis, dalisalito at makatotohanan. Kapag sinabi ng Diyos, kanyang gagawin. Ano pa? Ang sabi ng verse 7, puno ng pag-asa. So, ibig sabihin, ang bunga ng banal na Espiritu ng pag-ibig, mayroong kang pag-asa. Hope. May hope po kayo? Pag-asa? Ano pa? Nagtsatsaga hanggang wakas. Sa katotohanan, sa verse 13, ito ang sabi niya. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Wala nang iba. Kung sasabihin mo may pananampalataya ka, pero wala kang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kanyang church, pag-ibig sa kapwa mo, hindi yung totoong pananampalataya yun. Kung sasabihin mo yung kang pag-asa, pero ang pag-asa mo ay hindi sa Panginoong Diyos, kundi sa mga bagay na nakikita mo, hindi yung totoong pag-asa yun. Dahil ang totoong pag-asa ay nagbubuhat sa pagmamahal na ibinigay ni Kristo sa atin, na ibinabalik ng banal na Espiritu na namubunga sa ating mga buhay, ay ang totoong pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang utos ng Panginoon, mga kapatid, sa Mateo 22, talatang 37 hanggang 40, Guro, ano po ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Ito ang pinakamahalagang utos. Bakit mamahalin mo ang Diyos? Saan? Buong pag-iisip, hindi ko kalahating pag-iisip. Buo. Ibig sabihin, laging laman ng isipan mo, mahalin mo ang Diyos. Amen po ba? Buong kaluluwa. Pag umalis yung kaluluwa sa katawan natin, buhay pa ba tayo? Ibig sabihin, buong buhay mo. Buong lakas. Ano yung lakas? Yung lakas na binibigay natin kay God, tira-tira na lang Tama po ba? Pagpunta mo rito sa church, inaantok ka pa. Ba't ka inaantok? Pagod ako lagi Tama po ba? Pagod saan? Pagod ako kakukwento, pagod ako ka-Facebook, pagod ako kapapanood, pagod ako. Pero tanong, buong lakas mo ba na minamahal ng Diyos? Kaya sabi niya, mahalin mo ang Panginoong Diyos ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at ano ba yung karugtong? Ng buong kaluluwa. Mahalin mo siya ng buong puso mo. Hindi ho kalahating puso lang. Ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso. Hindi lang ho kalahati. Kaya, Jason, pag mahal mo si Jesus, buong puso, hindi kalahati. Amen ba, Jason? Magkalahati. 100%. Mahal mo ang Diyos. Amen? Sister Diana, dapat mahal mo ang Diyos ng buong puso. Amen? Sa ating lahat na nandito, dapat buong puso nating mahal ang Diyos. Kahit na may asawa ka, may anak ka, may boyfriend ka, may girlfriend ka, dapat ang 100% pagmamahal ay palaging nasa ating Panginoong Diyos. Mahal niyo po ba ang Diyos? Say amen. Amen. Narinig po ng Diyos yan. Pag sinabi ng Diyos na mahal mo siya ng buong puso, wala nang pwedeng itapat at ilagay na mas mataas pa sa pagmamahal mo sa Diyos. Mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa asawa mo. Amen ba? Amen. Mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa anak mo. Mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa trabaho mo. Mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa pera mo. Mas mahal mo ang Panginoon kaysa sa material na bagay na meron ka. Ibig sabihin po nito, siya ang pinaka mataas
sa lahat ng bagay na minamahal natin. Pangalawa lang ang ating pamilya, pangatlo lang ang ating trabaho, pangatlo lang yung ganito at ganire. Sapagkat ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Kapatid, kanino mo hahanapin ang tunay na pagmamahal? Kay Kristo. Wala kay Valentino. Amen? Wala po sa pana na umaasinta sa puso. Tama po ba? Napanood nyo ba yun? Yung si Valentino, meron dalang ano yung tawag? Pana. Tapos papanain niya yung lalaki o yung babae. Pag napana, parang na-hypnotize. Hindi gusto mahal, hindi kunwari, dati hindi mahal si Jason. Pag nakita si Jason, puging-pugi na, mahal na. Ganun yun eh. Tapos may star-star at saka puso lumalabas. Hindi yun totoo. Tama po ba? Ang totoong pagmamahal ay may kaalaman kung sino ang Diyos at may pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ang totoong pagmamahal sa tao, kilala mo dapat yung taong mamahalin mo. Sapagkat ang kasunod nun ay pagtitiwala sa Kanya. Nakanya? Para ma-illustration ko. Bakit ba may tinatawag na ligawan? Noong araw daw, inabutan ito ni Sister Belen na hinaharana. Dungawin mo sana, dilim kong maganda. Diba? Yung mga ganon. Tapos pupunta sa bahay, nanunuyok. Tama po ba? Nagsisibak ng kahoy. Tumitimba sa poso. Ganon daw yun. Bawal po na salatin ang kamay. Tama po ba? Dahil kala nila mabubuntis na sila. Noong araw, ganun po ba? Ganun ka-konserbatibo noon. Kaya noon, pag nagliligawan, buwan ang inaabot. Yung iba taon pa. Eh ngayon, ano nangyayari? Nabuntis na, sa cellphone lang pala nagkakilala. Tama po ba? Ganun yung nangyayari ngayon eh. Pero ito tanong natin. Ang totoong pagmamahal ay natetes sa haba ng panahon. Upang makilala mo ng lubusan kung sino ang bibigyan ng pagmamahal. Amen? Amen. At kapag kilala mo na, sabi kay Aling Bilen, ng kanyang naging asawa, naging jowa niya, naging asawa niya, Bilen, mahal mo ba ako? Eh nakita ni Ating Bilen. 2 taon na siyang nililigawan. Napakatyaga. Mabait. Ang sabi nating Bilen. Nung sinabi sa kanya, Bilen, mahal mo na ba ako? Ang sabi nating Bilen, oo naman, matagal ko nang hinihintay ang pagtatapat mo yan. Bakit? Nagtiwala na siya, kilala niya eh. Tama po ba? Yun yung totoong pagmamahal. May pagkakilala ka kung sino siya at nagtitiwala ka. Ang Diyos, habang lalong nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng Kanya salita, lalo po tayong magtitiwala sa Kanya. At dahil totoong mahal natin ang Diyos, na meron tayong pagkakilala at pagtitiwala sa Kanya, mararanasan natin ang definisyon na sa Kanya lang tayo aasa. Magtsatsaga tayo, di po ba? Magpapatuloy tayo hanggang sa huling hininga ng buhay natin dahil naranasan natin ang totoong pagmamahal na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay dalisay. Ang pagmamahal ng Panginoon ay totoo. At ang pagmamahal ng Panginoon kailanman ay hindi magmamahalin. Iiwan ka na ng lahat ng tao. Pero ang pagmamahal ng Diyos, mananatiling nasa iyo. Sapagkat niligtas ka ni Kristo, itinuring ka niyang anak, at minahal ka ng ating Panginoon. Tumayo po ang bawat isa. Sa oras po na ito, nais ko po na hiling